Tayo pong yumuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama online. Dalayan ko, Father God, na patuloy na kumilos sa mga Espiritu. Kayo pong aming maging tagapagturo at patuloy nga na ma-experience po namin, Lord God, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Patuloy na kayo pong manguna sa aming pong pag-aaral, patuloy na turuan, tulungan niyo po kami, Panginoon, kung ano man yung mga problems, mga issues po namin. Alam po namin, Lord God, na kami pong lahat ay inyo pong kakatagpuin. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 130, God's consistency in changing seasons. Ang ating pong main verse, Genesis chapter 50, verse 20. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So nagsasalita po dito si Jose at yung kanyang kausap dito, yung kanyang mga kapatid. Masama nga ang inyong ginawa sa akin kasi ibinenta po nila si Joseph, ayan, and then nakarating po itong si Joseph sa Egypt. Then mamaya explain ko po sa inyo ano po yung nangyari sa journey ni Joseph. Pero ang sabi niya, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. So yung direction po natin tonight, una, identify po natin yung different seasons in Joseph's life. So makikita natin from season of favor, season of testing, season of waiting. So makikita po natin yung different seasons ng buhay ni Jose. Pangalawa, how God's faithfulness was evident in each phase of Joseph's journey. Na kahit sa anong aspeto or anong panahon ang pinagdadaanan ni Jose, napatunayan niya na faithful ang Lord. Napatunayan niya na kasama niya ang Panginoon. At pangatlo, syempre, as believers, as Christians, marirelate natin yung ating mga personal na buhay sa experience ni Joseph. So, para po sa ating introduction, katulad ng Earth experiences na may mga different seasons po tayo, merong spring, summer, fall, and winter, ganun din po ang buhay po natin. So, we go through various phases. Yan. Life is a series of seasons. Andyan po yung times of growth, times of harvest, times of drought, and even times of renewal. In the Philippines nga, meron tayong dry season at saka rainy season. So, ang point lang dito, iba-iba ang pinagdadaanan ng tao. So, iba-iba yung mga seasons in life na meron po tayo. May mga panahon na we struggle, may mga panahon na we feel blessed, may mga panahon na andun yung growth, andun yung harvest. Some seasons bring joy and growth, while others bring challenges and hardship. So hindi po tayo exempted dyan. Sabi ko nga, as believers, as Christians, hindi po ipinangako sa atin ng Lord na hindi na tayo magkakaroon ng challenges, ng problema, ng hardships. Part po yan ng atin pong buhay. Just as the earth experiences these changing seasons, our lives go through various phases filled with different challenges and blessings. So hindi lang naman po ito patungkol sa mga ang paghirap sa buhay, 'di ba, pag-endure, kundi syempre andun din naman yung joy, andun din naman yung blessings na nanggagaling sa Panginoon. Sabi nga ni Roy Bennett, life is about accepting the challenges along the way. So we have different challenges in life. So kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay may pamilya na, so iba-iba po yung challenges natin sa buhay. Pero sabi dito, we needed to choose to keep moving forward. And we needed to savor the journey. So kung nung season ng meron po tayo, dapat naglo-look forward po tayo, and at the same time, ini-endure lang natin, ini-enjoy natin kung ano man yung journey po natin na pinagdadaanan as of now. Amidst these changes, isa lamang po yung nananatiling totoo. God is unchanging. Through all the ups and downs, tandaan po natin, God remains constant. Kahit na minsan tayo mga tao, nagbabago tayo ng mood, nagbabago tayo ng pakiramdam, nagbabago tayo ng pananaw, ng paniniwala, pero tandaan po natin, ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay hindi nagbabagong Diyos. So yung buhay po ni Jose, mababasa po natin ito sa Genesis chapter 37 to 50, is a powerful example of how God's faithfulness is evident in every season of life. So yun po yung ating hihimay-himayin tonight, yung naging different seasons of life ni Joseph. Pero tandaan natin, despite the drastic changes Joseph experienced,
God was with him. Kasama niya ang Panginoon, shaping his destiny for his glory. So tandaan po natin kung ano man yung sitwasyon mo right now, tonight, maaring pinagdadaanan mo ang mga bagay na nahihirapan ka as of now, tandaan mo, kasama po natin ang Panginoon. At lagi may magandang turnout yan. Lagi may magandang plano, layunin ng Lord sa bawat isa po sa atin. Yung atin pong main verse, kung babasahin po natin sa hermeneutics nito, it's basically the culmination of Joseph's journey. What his brothers intended for evil, God used for good. The verse reflects a profound truth about God's sovereignty and faithfulness. Ibig sabihin niyan, kahit na may mga hindi maganda nangyayari sa buhay po natin, always remember na meron po tayong Diyos na always in control. Meron po tayong faithful God. Kung anong pinangako niya po sa atin, it will come to pass. Katulad ng napanaginipan ni Joseph, so kahit na nagtagal po ito bago mangyari, pero dumating ang perfect time that it come to pass. So Joseph's life demonstrates that even when situations seem bleak or madilim or unjust or hindi makatarungan, tandaan po natin God is still in control. 'Di ba minsan may mga sitwasyon sa buhay natin na nagtatanong tayo sa Lord, bakit ito kailangan mangyari? Bakit ito nangyari? We are following God, pero tandaan mo God is always in control. His constancy and ability to bring good out of the worst circumstances shines through, reminding us that His purposes transcend the seasons we face. So ang Lord kaya niyang baliktarin yung ating sitwasyon. Kung naroon po tayo sa sitwasyon na we feel in the darkest dark hour of our life, worst na sitwasyon ng ating buhay, kaya po yung baguhin ng Lord. Kaya pong baliktarin ng Lord ng ating sitwasyon. So for tonight, may tuturo po ako sa inyong 7 points para pag-aralan po natin yung different seasons na kinaharap nitong si Joseph. Una, the season of favor. Sabi ng Genesis chapter 37 verses 3 to 4, mas mahal ni Israel, referring to Jacob, si Joseph kaysa ibang mga anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang, iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. So ito po yung picture. Ayan, so si Joseph po meron po siyang 11 kapatid. Pero sa mga magkakapatid pong ito, siya yung pinaka-favorite nitong si Jacob. Siya po ay siya yung panganay niya sa kanyang mahal na si Rachel. So marami po asawa, of course, itong si Jacob. Pero yun nga, pinakita nung verse na ang favorite po nitong si Jacob ay si Joseph. At dahil sa sitwasyong iyon, syempre, andun yung pagkamuhi, yung jealousy ng kanyang mga kapatid. So, yung season of favor, yung early years ni Joseph was marked by favor from his father Jacob, who loved him more than his other sons and gave him a special coat. This favor, however, stirred jealousy in his brothers. Yan. So even in the season of favor, God was at work preparing Joseph for the challenges ahead. Kaya nga, may mga oras sa buhay natin na kapag naroon tayo sa season of favor, i-savor po natin yon. Para kapag dumating sa sitwasyon na may mga hardships, may mga challenges, maalala natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. That time na tayo pinakakilala sa Kanya, tinanggap natin siya na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. The dreams Joseph received about his future leadership were God's promises that would sustain him through tough times. Many of us experience seasons of favor and blessing where everything seems to go well, di ba? Like Joseph, it's also important to remember that even in these times, God is preparing us for what's to come. Dito po sa Genesis 37, 3 to 11, Joseph's dreams showed God's plan for his life even if they weren't immediately fulfilled. Yan. Dito na naginip itong si Joseph. Sabi niya dito, ng verse, na naginip si Joseph lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, na panaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo, tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. So ito po yung illustration po natin dyan. Yan. So ito po yung binigkis ni
Joseph, and then lumuhod sa kanya, yumuko sa kanya yung mga binigkis ng kanyang mga kapatid. Tuloy natin yung verse. Sabi ng verse 8, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. And then, nung naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, nakita ko sa aking panaginip na ang araw, referring to his father, ang buwan, referring to his mother, at 11 bituin kanyang mga kapatid ay yumuko sa aking harapan. So ito po yung illustration. Yan, yumuko sa kanyang harapan yung mga bituin, yung araw at saka yung buwan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama, kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Inggit na inggit kay ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Yan. So yun po yung unang season, the season of favor, kung saan favorite siya ng kanyang ama at the same time, merong pangako siyang na-receive. Meron siya sa panaginip na reveal ng Lord yung mangyayari sa kanya in the long run. And then eto na nga, yung point number 2, the season of betrayal. So minsan dumaraan tayo sa ganitong season, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pinaka-closest po sa atin, minsan we feel betrayed. 'Di ba? We are disappointed. Minsan natatraidor po tayo. Joseph's season of favor abruptly ended when his brothers sold him into slavery out of jealousy. Hindi na mga kapatid niya, no? Binenta siya dahil sa sobrang selos, dahil sa sobrang inggit. What was once a life of comfort turned into a time of rejection and hardship. At minsan nasa ganito tayong sitwasyon. We feel rejected, 'di ba? Nahihirapan tayo sa sitwasyon. Pero despite this betrayal, God's presence did not leave Joseph. Yun yung maganda. God had a greater purpose in allowing this betrayal to happen. Joseph's journey to Egypt was the beginning of his path to fulfill the dreams God gave him. Kailangan mangyari itong season of betrayal para itong si Jose makapunta ng Egypt. Kasi doon sa Egypt mangyayari yung magandang plano ng Lord para kay Joseph. So minsan sa ating mga sariling buhay, minsan di ba nakaka-experience din tayo ng betrayal? Minsan nadi-disappoint tayo sa mga taong mahal natin, mga taong malalapit po sa atin. Katulad ni Joseph, we must trust that God is still at work even in the moments of pain, even in the moments of confusion. Kahit sa mga oras na ikaw ay nai-stress out, kahit sa mga oras na lubog ka sa utang, kahit sa mga oras na yung mahal mo hindi ka mahal, kahit sa mga oras na yung inaasahan mo, sa oras na pangangailangan mo sa kanya, hindi mo siya maasahan. So Joseph was sold by his brothers, but God's hand was still upon him. So yan, no? Imagine yung pinaka malapit sa kanya, kanyang mga kuya, pinagkasunduan ng mga kuyang ito na siya itapon sa balon. Tapos ibinenta siya. Kaya sabi dito sa Genesis 37 verse 28, kaya't nang may dumarang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 perasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. So imagine yung worth ng buhay nitong si Joseph nung siya ibinenta ay nasa around 20 pieces po of shekels or silver. At nung ni-research ko po ito, nasa around $200 lamang po iyan. At ganun din, naalala ko si Jesus Christ, di ba? Ibinenta rin siya ni Judas Iscariot sa halagang 30 pieces of silver at nagkakahalaga po ng around $284. So ganun lang kababa yung naging presyo ni Joseph at saka ni Jesus Christ nung sila po ay ibinenta, ipinagkanulo ng mga malalapit sa kanila na mga mahal nila sa buhay. Pero in Egypt, Joseph was sold to Potiphar. Si Potiphar po, siya po yung officer ng Pharaoh. Despite his hardships, Joseph remained faithful to God and worked diligently. Yun yung maganda kay Joseph. Yun yung maganda niyang attitude and character. Kasi meron siyang reason para magtampo sa Panginoon. Meron siyang dahilan para tumalikod sa Panginoon. Pero si Joseph nanatili siyang tapat sa Diyos. Kahit na siya inahirapan, nagtrabaho siya ng maayos as if he is working for the Lord rather than man. Potiphar recognized Joseph's talents and put him in charge of his household. At dahil doon, dahil kasama nga ni Joseph
ang ating Panginoon, biniles siya ng ating Panginoon at ginawa siyang tagapamahala ng bahay ni Potiphar. Pero after po noon, nagkaroon na naman ng another season na pinagdaanan etong si Joseph. At ito na nga po yung aking point number 3, the season of testing. At minsan dumaraan din sa pagkakataon na natitest yung ating pananampalataya sa Lord. Sabi ng Genesis 39 verses 7 to 20, dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ko. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa na akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. So andun yung kanyang respeto. Alam niya yung kanyang boundary, di ba? Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. So alam niya yung kanyang value. Alam niya as Christian yung dapat at hindi niya dapat gawin. More than na nirerespeto niya si Potiphar. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Imagine, di ba, lumalapit na mismo yung babae sa kanya pero hindi nag-give in itong si Joseph. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin, nagkataong wala raw ng ibang mga utosan, walang ano-ano hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ng kanyang balabal sa babae. So ang ganda, no? Instead na mag-give in, itong si Joseph, doon sa magandang asawa ni Potiphar, tinakbuhan niya. Amen. So tumakbo doon sa temptation itong si Joseph. At ang nangyari nga po sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ng kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito'y bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. So ni-reverse niya yung istorya. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ng kanyang balabal. At syempre, kapag narinig mo yon sa iyong asawa, ang tendency ni Potiphar, pinakinggan na lamang niya yung side ng kanyang asawa. Nagalit sa Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't anong ginawa niya? Ipinahuli niya si Joseph at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Yan. Pero tandaan mo, dahil kasama ng Lord or kasama ni Joseph ang Panginoon, sabi dito, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Imagine, kahit naroon siya sa mismong bilangguan, sabi diyan, si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. So tandaan mo, kahit nasaan kang sitwasyon, anong lugar ka man pagdalhan ng Panginoon, magtatagumpay ka dahil kasama po natin ng Lord. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat dahil ba magaling si Joseph? Dahil ba mahusay si Joseph? Dahil ba makadiyos si Joseph? Hindi. Dahil si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. So ganun po kabuti ang Lord. Tandaan po natin, kasama po natin ang Panginoon. Even in the testings of faith, kasama po natin ang Lord. At kaya po natin magtagumpay even in the darkest dark hour of our life. Kahit naroon po tayo sa bilangguan katulad ni Joseph. And then ano na nga nangyari? Point number 4 na po tayo, the season of waiting. Isa sa pinakamahirap gawin, yung mag-antay, di ba? May pangako ang Lord sa'yo, tagal mo nang pinagpe-pray, hindi pa rin nangyayari, di ba? Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng paraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Egypt. Sa galit nito, sila'y ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan kay Joseph. And then ang sabi ng verse 4, si Joseph ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. So sabi ko nga siguro dahil matagal silang magkasama, baka dumating na rin sa point na nagsishare sila about the word of God, na-sharean sila ni Joseph. Yan. Sabi dito, isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. So ito yung story, yan, nanaginip po sila.
And then nababalisa po yung dalawa kasi hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin ng kanilang panaginip. Kinaumagahan nang dumalaw si Joseph, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila na may nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip. Ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang sagot sa kanya ni Joseph, ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Kasi di ba merong gift of dreams itong si Joseph at nire-reveal sa kanya ng Lord kung anong ibig sabihin po. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ng una nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may tatlong sanga. Pagsibol ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng paraon, kaya't pinisa kong ubas at ibinigay sa paraon. And then sa verse 12, in-explain ni Joseph kung anong kahulugan nitong panaginip nung kanyang kasama sa bilangguan. Yan. Sabi dito, ito ang kahulugan ng panaginip mo, sabi ni Jose, ang tatlong sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng paraon at patatawarin. Ang ganda ng kahulugan, no? Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. So siguro masayang-masaya yung cupbearer kasi makakabalik siya sa kanyang dating ginagawa. Banggitin mo naman ako sa paraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Pagkakita ng punong panadero ng baker na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Joseph, ako'y nanaginip din. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkain hinurno para sa paraon. Ngunit ang pagkain iyo'y tinutukan ng mga ibon. Yan. So ito po yung kanyang panaginip, yung nasa right side. Ito naman yung panaginip nung baker. Yan. Sabi dito, sinabi ni Joseph, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay papatawag ka rin ng paraon at pupugutan ka. So ang pangit ng kahulugan ng kanyang panaginip. Pagkatapos ibibitin ka sa kahoy ang iyong bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang 3 araw ay kaarawan ng paraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin, yung cupbearer na maganda yung panaginip, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Joseph sa dalawa, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Yan. So, minsan sa season of waiting natin, nakikita pa rin naman natin yung pagkilos ng Panginoon. Yung giftings na meron tayo katulad nung kay Joseph, na exercise pa rin naman niya. Nagawa pa rin naman niya, di ba? Pero minsan, nag-expect tayo ng something in return from the people na natinulungan natin. Ngunit sabi ng verse 23, ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. In prison, tinulungan ni Joseph na ma-interpret yung panaginip ng mga servant ng Pharaoh, expecting to be remembered and released. Yet he was forgotten and left in prison for 2 more years. Imagine, naghintay pa uli siya ng another 2 years bago siya nakalaya dun sa kulungan. Tandaan mo, although Joseph was forgotten by men, God had not forgotten him. Even yung closest na tao sa buhay natin, maaring dumating sa pagkakataon, kalimutan nila tayo, hindi na tayo nila priority. Tandaan mo, hindi po tayo kakalimutan ng Lord. During this season of waiting, God was working behind the scenes to prepare the perfect time for Joseph's rise. Many of us can relate to the seasons of waiting, di ba? Minsan naghihintay tayo ng pangako ng Diyos na mangyari sa atin. Naghihintay tayo ng financial breakthrough, ng magandang career, ng magandang trabaho, ng magandang pamilya, di ba? So Joseph's story reminds us that God's timing is always perfect. He is always working, even when we don't see it. So the Lord is working behind the scenes. Hindi man natin yung nakikita, pero the Lord is always working for us. The chief cupbearer forgot Joseph, but God did not forget him. So nung habang naroon po siya sa prison, 'di ba, na-interpret niya yung dreams ng Pharaoh's cupbearer and baker,
And then dumating sa point na yung Pharaoh na naginip din. At walang tao, walang sino man, walang espiritista, walang albularyo, walang magician na maka-interpret ng kanyang panaginip. And then naalala nung cupbearer na merong gift itong si Joseph na magpahayag ng ibig sabihin ng panaginip. So dahil doon ipinatawag nga po itong si Joseph nung Pharaoh. At doon niya sinabi na magkakaroon ng 7 years ng abundance followed by 7 years of famine. So dahil po dito, nangyari yung season number 5, season of rise from prisoner to ruler. God granted Joseph the ability na ma-interpret yung kahulugan ng panaginip ng Pharaoh, leading to his elevation as the second in command in chief in command sa Egypt. So siya na yung naging prime minister, naging kanang kamay ng Pharaoh. So imagine after a period of waiting and perseverance, doon dumarating yung promotion. Andun dumarating yung success. Doon dumarating yung mga bagong opportunities na inilalaan ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi nga ng Genesis 41:39 to 41, kaya sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang papamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo at ngayon inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. So tandaan po natin, we needed to trust in God's timing. We needed to trust in God's ability to turn our current situation into a platform for greater purposes. Embrace opportunities that come your way as part of God's plan for your life and the lives of others as well. So ito yung nangyari, di ba? Pinahayag niya na magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Egypt. Ang kasunod naman ito'y 7 taon ng taggutom at dahil sa kapinsalang idudulot nito, malilimutan na sa Egypt ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Yan, itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. At dahil nga doon, ginawang prime minister nitong Pharaoh, itong si Joseph, at dahil nga po doon naligtas ang buong Ehipto at nagamit din si Joseph para maligtas sa mga Israelita kasi magkakaroon nga ng 7 taon na taggutom. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Egypt. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Joseph. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas al egg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo, sa gayon ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Egypt. Imagine galing ba saan? Etong si Joseph, di ba galing siyang bilangguan, pero biglang binago ng Lord yung kanyang sitwasyon. So in the same way, kung ano man ang pangit na sitwasyon mo ngayon, magtiwala ka lang sa Lord. Kayang-kayang baguhin ng Lord yung iyong current situation. Binigyan pa siya ng bagong pangalan, binigyan ng asawa, at sabi dito, 30 taon si Joseph na magsimulang maglingkod sa paraon. So ang tagal din ng pinaghintay niya. Imagine, ang dami ng pinagdaanan, nahirap sa buhay, and then nangyari yung magandang plano ng Lord sa buhay niya nung siya ay 30 years old. Yan. At sabi dito, sa season of fulfillment and restoration, mula nang mamatay ang kanilang ama, referring to Jacob, nag-alala na ang mga kapatid ni Joseph. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Kasi during that time, may tagutom na nga po, walang makain sa Israel, kailangan nilang pumunta ng Egypt kasi naroon lang yung pagkain. Pero alam nila na naroon si Joseph at alam nila na meron silang maling ginawa kay Joseph. So ang ginawa nila, nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. So imagine, bata pa nun si Joseph, pero nangyari, yung panaginip niya, around 30 years old na po si Joseph. So ang tagal ng waiting time niya. Pero may pangako ang Lord sa kanya at nangyari po yun. At ang sinabi ni Joseph, huwag kayong matakot, maari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos
para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. So napaka positibo ng pananaw nitong si Joseph. Alam niya na may pangit na nangyari sa buhay niya pero pinahintulot siya ng Lord para gamitin siya eventually na maligtas ang buong bayan ng Israel. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Joseph. So napakaganda ng response ni Joseph. 'Di ba minsan kung tayo 'yon, hindi kita mapapatawad, maghihigante, 'di ba? Babawi sa ginawang kasamaan sa kanya. Pero pinatawad gladly ni Joseph yung kanyang mga kapatid at hinayaan niya na manirahan ng mga ito sa Egypt. Yan. After interpreting Pharaoh's dreams, Joseph was elevated to second in command in Egypt. He was reunited with his brothers and had the opportunity na mapatawad sila at mangyari yung kanyang panaginip nung siya ay bata pa. So God's constancy was evident as He brought Joseph from the pit mula sa balon papuntang palasyo. Through all the seasons, God was working His purpose to save many lives during the famine. Seasons of fulfillment come after seasons of testing and waiting. So maring ngayon nasa season ka ng testing, naroon ka sa season of waiting, darating din yung season of fulfillment po sa'yo. Just like Joseph, magtiwala po tayo sa Panginoon na ipupulfill niya kung ano yung kanyang pangako niya sa atin in His perfect time. Joseph's rise to power and the eventual reconciliation with his family show how God used every season of Joseph's life for good. Amen. At yung pampito natin, the season of reconciliation, restoring relationships, and fulfilling God's plan. So tandaan mo, ang tunay na ministeryo ng mga Kristiyano, ng mga believers, is the ministry of reconciliation. At dito pinatunayan ni Joseph na yung kanyang mga kapatid ni-reconcile niya sa kanya. In the same way, dapat yung mga tao na nakapaligid po sa atin, i-reconcile po natin sila kay Jesus Christ. Na magkaroon sila ng personal na relasyon kay Jesus Christ, tanggapin nila si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Joseph recognized that God used their actions so that he could save many lives during the famine. This season is about forgiveness, restoration, and seeing God's overarching plan. Forgiving someone who has wronged you, mending broken relationships, and witnessing how past hurts are being transformed into blessings. So gawin lang po natin, sumunod lang tayo kung anong pinapagawa ng Lord po sa bawat isa po sa atin. So ito yung picture na nagkaroon ng reconciliation yung kanyang mga kapatid dito kay Joseph. Sabi ng Genesis 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. So paano natin siya ma-apply? So i-embrace po natin na the Lord is in control sa atin pong buhay. We needed to seek reconciliation as needed and recognize that God can turn even the most painful experiences into opportunities for growth and blessing. And then of course, we needed to share our testimony of God's faithfulness so that we could encourage other people as well. So napakaganda na naging storya ni Joseph, and I know in our own story, maaring naroon din tayo or pinagdaanan din po natin yung mga seasons na pinagdaanan ni Joseph. So sa ating conclusion, yung buhay ni Jose is a testimony of God's constancy through every season. So tandaan mo po, laging constant ang Lord. Kahit sa mga oras na we feel betrayed, kahit sa mga oras na nasa waiting stage tayo or nasa testing stage. In every phase, God was with him. And the Lord is working His perfect plan. The Lord remains unchanging. The Lord remains faithful and in control. At ginagawa na yung kanyang trabaho para mangyari yung maganda niyang plano sa bawat isa po sa atin. From favor to betrayal, from servitude to rise, and finally to reconciliation, God's faithfulness never wavered. His unwavering presence and purpose in Joseph's life provide us with a powerful assurance that God remains constant through every phase of our own lives. So as we navigate our personal seasons of change, we can find comfort, we can find strength in the knowledge that God is with us, guiding us towards His good and perfect will. So paano po natin ito ma-apply? At ano yung challenge sa bawat isa po sa atin tonight?
So tandaan mo kapatid, kung ano man yung season na naroon ka tonight, whether it's one of the blessing, ikaw ba ay nasa season of blessing and favor, or nasa season of testing ka, waiting or fulfillment, know that the Lord is constant. He is working all things for your own good and for His purpose. Yan. Sabi ko dito, reflect on the season you're in and seek to trust in God's faithfulness katulad ni Jose. Challenge yourself to look for God's hand in every circumstance, lalo na sa oras ng kagipitan, sa oras na you feel hurt, sa oras na may sakit at karamdaman ka. At syempre, kung ikaw naman ay nasa season of blessing and favor and fulfillment, paggamit ka kay Lord na ma-encourage yung ibang tao na nag struggle para makita nila yung constancy ng Lord sa kanilang mga buhay. Let us trust the unchanging God who walks with us through every season, knowing that His purpose will stand. So this week, mag-take time tayo so that we could reflect on the current season of our life, identify natin yung mga different phases we are experiencing, at i-consider natin kung paano tumatrabaho ang Lord sa mga phases of life na ito, katulad ng ginawa na kay Joseph. At ang pwede natin gawin to stay committed na magtiwala sa hindi nagbabagong Diyos regardless of your situation. Then you have to challenge yourself. Maging faithful ka sa pag-attend ng Bible study, pag-attend ng church, pananalangin, 'di ba? Pagbabasa ng kanyang salita. Tanggapin mo, embrace mo yung timing ng Lord, makipag-reconcile ka as needed at i-share mo kung ano yung natutunan mo, yung experiences mo, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo to other people, especially sa mga tao na may mga struggles. Let us anchor our lives in the truth that our God is the same. The Lord is the same yesterday, today, and forever. He guides us through every season with unwavering faithfulness. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God na meron kaming hindi nagbabagong Diyos. Despite na mga different seasons of life, mga challenges na amin pong na-experience, alam po namin, Lord God, nakasama ka namin, na ikaw ay constant God, na you are a faithful God, Panginoon. At dahil kasama ka namin, Panginoon, naniniwala kami na magtatagumpay po kami, O Father God. Kaya Lord, dalangin namin ng strength, dalangin po namin na patuloy na turuan niyo po kami na maging faithful, patuloy na magtiwala sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob sa bawat isa po sa amin, Lord Jesus. Sa inyo nga, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.